Ang mahirap sa atin, lalo na yung mga kasama ko, kung sino yung hindi abogado, yun ang umaastang abogado. Minsan pa nga, umaas ng alam mo, judge. hindi ba merong nagsabi, a little learning is a dangerous thing. Yeah. Yes. Grade 5 pa lang ako, natutunan ko na yun. Di ba? Yes po. Oh. Ngayon, kung halimbawa, ang kanilang iisipin na lang, yung pamumulitika, na ganito yung mangyayari natin, masang mangyayari sa atin. Isip-isipin mo na lang, ang pinag-uusapan lang natin ay yung nature ng confidential fund. Napakasimple nun. Kung talagang ang kanilang pakay ay gumawa ng batas, kung totoo ay gumawa ng batas na may kinalaman sa paggamit ng confidential fund, bakit naman isang opisina lang ang kanilang pinag-eksperimentuhan? Ilan bang opisina at ahensya at sangay ng pamahalaan ang nabigyan ng confidential fund? Ilagay mo na lang sa 1,000 sapagkat mahigit 1,000 yan eh. Ang dami niyan. Mula lang sa government national, sa NGAs, National Government Agencies, marami yan. Ipalagay mo lang 500, ang kalahati na lang ang kunin mo, 250. O, isama mo yung LGUs, lalong mas marami yan. Opisina ng gobernador, opisina ng mga mayor, libo-libo yan. O kalahati na lang, 500. O di 750 na yon. Isama mo pa yung katakot-takot na GOCCs, may 300 yan. O kalahati, 150 ka mo na lang. O, disipilagay mo na sa meron kang 900 na ahensya, sangay ng pamahalaan na binigyan ng confidential funds. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit umikot lang tayo sa isang opisina? Paano tayo gagawa ng isang batas kung isa lang ang tatargetin mo? Ba't hindi mo targetin ang lahat ng mga opisina na mayroong confidential fund? Kung talagang totoo at matino ang direksyon na tinatahak niyang Committee on Good Government. Ang pangalan pa naman, Good Government eh. Hindi ba kayo nagtataka? Dapat palitan na yun eh. Gusto niyong palitan kung anong pangalan? Alam mo siguro eh. Ano bang mas maganda, Ikaw Congressman? na magsabi eh. Parang wala silang masabi. Alam mo naman eh. Yan siguro ang sentimiento nitong abogada na nakakulong. Isip-isipin mo, ikukulong ka. Yung nagtanong, alam mo, hindi abogado eh. Yung nagtanong, hindi abogado. Convicted. Hindi niyo ba kilala kung sino yun? Oo, kilala namin. At Yan kilala naman din sa ito, child napapanggap abuse. ng mga abogado eh. Congressman Mark Colata. Sabi niya, Yes sabi po. niya, obstruction of procedures. O, di ba? Nag-obstruct daw dahil sumulat ata itong abogada na nakiusap sa sa COA na go slow on this because, you know, yung inisyo po ninyo na audit observation memo, alam naman po ninyo na hindi po conclusive yun. Wala pong finality yun. I-explain pa po namin because this is contestable, this is appealable. Bakit po ninyo ibibigay sa kanila ang inyong mandato? Anong mandato ng COA? Sila po ang nag-o-audit. Ngayon, siguro ang gusto sabihin lamang mga abogadang sumulat. Kasi kung ako, ganun din ang gagawin ko eh. Bilang isang abogado, naiintindihan niya yung batas eh. Alam mo yung prinsipyo ng batas na gusto niya sabihin? Baka hindi niya lang nabanggit nung siya ay pinagtatatanong. Yung akma na prinsipyo ng batas niyan, sabi niya, what has been delegated can no longer be delegated. Kanino ba dinelegate ang pag-o-audit? Constitution ang nagsabi nito eh. COA po eh. Eh bakit naman? Hindi ko naman sinabing dinelegate ng COA. Sa pilitang kinuha ng Committee on Blank Government. No, lagyan mo nga, i-fill up mo nga yung blank. Ano magandang pag-fill up ng blank? Parang nadulas sa kanina dyan si Congressman eh. Nasabi niya, bad government. Ay, good government. Oh, nakita mo na. Alam nyo naman yun eh.